Pinalayas na parang aso sa sariling pamamahay. Habang umiiyak ako sa isang sulok, ang asawa ko at ang aking pinsan ay nagdiriwang sa kama naming mag-asawa. Baog ka at walang silbi. Iyon ang huling sigaw ng aking biyenan. Kinuha nila ang lahat, ang aking yaman, ang aking dangal, at ang aking pamilya. Pero hindi nila alam, sa pagbagsak ko sa putikan, doon magsisimula ang aking muling pagbangon. Paano ko kaya sisingilin ang mga demonyong umagaw sa buhay ko? Kainin mo yan. Baka sakaling magkaanak ka na. Sayang ang yaman kung sa baog mapupunta. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na walang awang itinarak ni Doña Carmen sa dibdib ni Kimaira. Nakayuko lamang si Kim habang pinagmamasdan ang mamahaling sabaw na inihain ng kanyang biyenan sa ibabaw ng mahabang hapagkainan. Nanikip ang kanyang lalamunan at tila nawalan ng lasa ang anumang pagkain. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap na palaguin ang kumpanya ng mga Vergara at pagsilbihan ang pamilya Alvarado upang mabayaran ang tinatawag nilang utang na loob, isang salita lamang ang palaging ipinupukol sa kanya. Baog. Walang silbi. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo, at pilit na nilunok ang pait ng pang-aalipusta alang-alang sa pagmamahal niya sa kanyang asawang si Brandrex. Nang lisanin ni Doña Carmen ang hapag, tahimik na tumayo si Kim upang hanapin ang kanyang asawa para sana humingi ng kaunting kalinga. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang bulsa. Kinuha niya ang kanyang telepono at muling binasa ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero na natanggap niya kaninang hapon. Ang sabi sa mensahe ay umuwi siya ng maaga ngayong gabi. Wala itong pangalan, walang anumang paliwanag. Ang misteryosong mensaheng iyon ang nagtulak sa kanya na iwanan ang mga papeles sa opisina at umuwi. Habang papalapit siya sa pintuan ng kanilang master bedroom, napansin niya ang isang siwang na naglalabas ng malamlam na liwanag. Mula sa loob ay narinig niya ang mga mahihinang halakhak ng kaligayahan, mga tinig na pamilyar sa kanyang pandinig. Dahan-dahan niyang itinulak ang pintuan. Ang eksenang bumulaga sa kanya ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ang mundo ni Kim ay gumuho nang makita niya ang kanyang asawang si Brandrex na mahigpit na nakayakap at naglalambing sa kanyang sariling pinsan na si Lirice. Sa ibabaw mismo ng kama nilang mag-asawa, nakasuot si Lirice ng isang napakamamahaling silk nightgown na binili gamit ang sariling pera ni Kim, habang si Kim ay nakatayo sa pintuan, suot ang isang kupas at murang pantulog. Walang bakas ng gulat sa mukha ni Lirice nang makita niya ang kanyang pinsan. Sa halip, lumitaw ang isang mapagmataas na ngiti sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang sariling sinapupunan at tiningnan si Kim nang diretso sa mga mata. Sorry, insan, pero ako ang magbibigay ng tagapagmana sa mga Alvarado. Ang puno ng kumpiyansang deklarasyon ni Lirice na tila ba ang panggagago sa kanyang pinsan ay isang malaking tagumpay. Nanghina ang mga tuhod ni Kim. Hindi siya makapagsalita. Umatras siya hanggang sa marating niya ang malawak na sala sa ibaba. Sunod-sunod ang pagtulo ng kanyang mga luha habang naghihintay ng paliwanag mula sa lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig. Bumaba si Brandrex na inaayos ang pagkakabutones ng kanyang polo, ngunit wala ni isang patak ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, tiningnan niya si Kim nang may halong awa at pandidiri. Ginamit niya ang mga salitang mas nakamamatay pa kaysa sa panloloko. Huwag mong palakihin ang issue, Kim. Ginawa ko lang ito para sa pamilya natin, dahil hindi mo ako mabigyan ng anak. Ang matigas na sumbat ni Brandrex, ang mga salitang yon ay pumasok sa isip ni Kim bilang isang matinding lason. Pinalabas pa ng kanyang asawa na ang kataksilan nito ay isang kabayanihan, isang sakripisyo para sa kanilang pamilya.
At ang lahat ng kasalanan ay isinisi sa kanyang kawalan ng kakayahang magdalang tao. Bago pa man makasagot si Kim, bumaba sa engranding hagdanan si Doña Carmen na may dalang isang makapal na folder. Walang kaabog-abog na ibinagsak ng matanda ang mga papeles sa ibabaw ng babasaging mesa. Pumirma ka na ng deed of transfer at ibigay mo sa amin ang lahat ng shares ng Vergara Company. Kapag hindi mo ginawa, isusumbong kita sa pulisya dahil sa mga pekeng ebidensya ng pagkamkam mo ng pondo ng kumpanya. Mamili ka. Ang pirma mo o ang mabulok sa kulungan? Ang malamig at malupit na banta ng kanyang biyenan. Tuluyan nang nawasak ang puso ni Kim. Ang mga taong itinuring niyang pamilya matapos mamatay ang kanyang mga magulang ay siya palang mga halimaw na matagal nang naghihintay na lapain ang kanyang pagkatao. Nang tumanggi si Kim na ibigay ang natitirang pamana ng kanyang mga magulang, walang awang hinila ni Briandrex ang kanyang braso. Kinaladkad siya ng mismong lalaking minahal niya patungo sa labas ng mansyon, sa ilalim ng madilim na kalangitan na nagbubuhos ng matinding galit ng kalikasan. Itinulak si Kim palabas ng kanilang bakuran. Tuluyang isinara ng mga gwardiya ang naglalakihang gate na bakal, nag-iwan ng nakakabinging pag-iisa sa kanyang puso. Bumagsak si Kim sa magaspang na semento habang patuloy na bumubuhos ang malamig na ulan sa kanyang nanginginig na katawan. Sa kanyang tabi ay nakakalat ang mga basag na piraso ng salamin mula sa kanilang wedding portrait na itinapon ni Leiris palabas. Dahan-dahang iniabot ni Kim ang kanyang nanginginig na kamay upang pulutin ang punit na litrato. Isang matalim na piraso ng salamin ang humiwa sa kanyang daliri. Naglabas ng dugong sumabay sa daloy ng ulan, ngunit ang pisikal na hapdi ay walang-wala kumpara sa sakit na sumisira sa kanyang dibdib. Niyakap niya ang sarili habang tinatanggap ang katotohanang wala na siyang asawa, wala na siyang yaman, at wala na siyang matatawag na tahanan. Sa gitna ng kanyang matinding pag-iyak at kawalan ng pag-asa, sa gitna ng kalsada, isang matalim na liwanag ang biglang bumutas sa kadiliman ng gabi. Isang itim na sasakyan ang mabilis na paparating at diretsong nakatutok sa kanyang nakaluhod at nanghihinang katawan. Napapikit na lamang si Kim. Hinihintay kung ang liwanag bang iyon ang tuluyang tatapos sa kanyang paghihirap o ang magdadala sa kanya sa panibagong yugto ng kanyang mapait na kapalaran. Ang nakasisilaw na liwanag mula sa paparating na sasakyan ay bumalot sa buong paningin ni Kim. Ngunit sa halip na tuluyang salpukin ang kanyang katawan, isang matalim na paghinto ng mga gulong ang yumanig sa kalsada, ilang dangkal na lamang mula sa kanyang nanginginig na binti. Sa mga sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang mapait na realisasyon. Hindi pa niya oras. Sa halip na sumuko sa kalye tulad ng isang itinapong basura, isang matinding puwersa mula sa kanyang kaibuturan ang nagtulak sa kanyang bumangon. Kinabukasan, natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng isang maliit na sanglaan sa tabi ng terminal ng bus. Tanging ang lumang gintong singsing na pamana ng kanyang yumaong ina ang natitirang hawak niya. Habang iniaabot niya ito sa kahera, mariing nakakuyom ang kanyang kabilang kamay. Ang bawat salaping papel na kapalit ng singsing ay tila patak ng sarili niyang dugo, katumbas ng pagtalikod niya sa kanyang nakaraan. Sumakay siya sa unang bus na bibiyahe pa norte, tumatakas sa mga malulupit na tsismis na tiyak na kumakalat na ngayon sa mga nagtataasang pader ng Dumaguete na siya ay isang asawang walang kwenta, taksil at magnanakaw ng kaban ng pamilya. Binalot ng makapal na hamog at nakakapasong lamig ang unang pagtapak ni Kim sa siyudad ng Baguio. Ang dating tagapagmana ng mga Vergara na sanay matulog sa malambot na kama ay ngayoy nakabalot sa isang nangingitim at kupas na apron. Sa likod ng isang madilim na karinderya, nakaupo siya sa isang maliit na bangkito habang walang tigil sa pagkuskos ng mga dambuhalang kawaling na babalot ng makapal na sebo. Ang malalamig na patak ng tubig mula sa gripo ay tila mga yelong patuloy na tumutusok sa kanyang mga namamagang daliri. Bawat paggalaw ng kanyang kamay ay may kasamang hapdi,
Dahil sa mga sugat na natamo niya mula sa matinding paghugas. Dahil sa matinding panginginig at pangingimay ng kanyang mga kalamnan, dumulas ang isang porselanang pinggan mula sa kanyang pagkakahawak. Ang pagbagsak nito sa sementadong sahig ay nag-iwan ng mga nagkalat na piraso na tila sumisimbolo sa pagkakadurog ng sarili niyang buhay. Ano ba yan, Maria? Napakalampa mo naman. Ibabawas ko sa arawan mo ang basag na yan. Tingnan natin kung may pambili ka pa ng hapunan mo mamaya. Ang matalim na panunumbat ng may-ari ng kainan habang pandidiri siyang tinitingnan mula ulo hanggang paa. Nakayuko lamang si Kim habang maingat na pinupulot ang mga basag na piraso ng pinggan. Kinagat niya ng mariin ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang kalawangin nitong dugo. Pinigilan niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo at paulit-ulit na humingi ng paumanhin sa mahinang tinig. Kailangan niyang lunukin ang natitirang butil ng kanyang pagkatao upang makaraos dahil ang pagiging ma-pride ay walang puwang sa kumakalam na sikmura. Sa kabilang banda ng maliit na kainan, isang lalaki ang tahimik na nakaupo sa madilim na sulok. Si Arvincel, na nakasuot ng simpleng itim na leather jacket, ay dahan-dahang humihigop ng mainit na sabaw ng bulalo. Ngunit ang kanyang atensyon ay hindi nakapako sa kanyang pagkain. Ang kanyang matatalim ngunit kalmadong mga mata ay sinusundan ng bawat paggalaw ng babaeng pinapagalitan. Sinusuri ni Arvin ang bawat panginginig ng balikat ni Kim. Napansin niya ang mga mapupulang kalmot at maliliit na hiwa sa mga kamay nito. Mga kamay na malinaw na hindi kailanman nasanay sa mabibigat at maruruming gawain. May kung anong mainit na pakiramdam ang kumurot sa kanyang dibdib nang mapadako ang kanyang paningin sa isang maliit na nunal sa kanang pulso ng babae habang pinupunasan nito ang mesa. Isang pamilyar na marka ang nagpabalik ng isang napakalumang alaala sa kanyang isipan. Isang palaisipan na matagal na niyang hinahanapan ng kasagutan mula nang magsimula siyang mag-imbestiga sa mga sindikato ng troso. Nang matapos sa pagkain, tahimik na tumayo si Arvin at nilisan ang karinderya bago pa man makalapit si Kim upang linisin ang kanyang iniwang mesa. Paglapit ni Kim sa sulok na yon, mapait siyang napabuntong hininga dahil sa pag-aakalang isa na naman itong tambak na huhugasan. Ngunit nang iangat niya ang walang laman na mangkok, tumamad sa kanya ang ilang nakatuping malalaking salapi na sapat na para bumili ng maayos na damit at pagkain sa loob ng ilang araw. At sa ibabaw mismo ng mga salaping iyon ay may isang maliit na bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang simpleng band-aid. Kinuha niya ito nang may nanginginig na mga daliri at tiningnan ang direksyon ng pintuan kung saan lumabas ang lalaki. Ngunit wala na itong bakas. Dahan-dahan niyang binalot ang kanyang pinakamasakit na sugat sa daliri gamit ang maliit na plaster na yon. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon ng panloloko at pang-aabuso sa loob ng mansyon ng mga Alvarado, nakaramdam siya ng isang mainit at sinserong kalinga mula sa isang taong hindi man lang niya nakilala. Isang luha ng pasasalamat ang tuluyang pumatak mula sa kanyang mga mata, nag-iwan ng mainit na bakas sa kanyang nanlalamig na pisngi. Habang pinagmamasdan ng band-aid sa kanyang daliri at dinarama ang kakaibang kapayapaan na hatid nito, isang munting ingay mula sa madilim na bodega sa likuran ng kainan ang umagaw sa kanyang atensyon. Isang impit at nanginginig na pag-iyak ng isang bata ang dumaing sa kalagitnaan ng tahimik at malamig na gabi. Ang paghikbi na yon ay tumarak ng napakalalim sa kanyang pusong matagal nang nangungulila at hinamak dahil sa kawalan ng kakayahang maging isang ina. Sino ang batang umiiyak sa gitna ng dilim? At bakit tila pilit nitong tinatawag ang kanyang wasak na kaluluwa? Ang impit na pag-iyak ay tila isang lubid na humihila kay Kim patungo sa madilim na bahagi ng bodega. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot na baka huli na ang lahat. Sa pagbukas niya ng kinakalawang na pinto, sumalubong sa kanya ang masangsang na amoy ng alak na humahalo sa amoy ng lumang kahoy. Sa sulok,
Naaaninag sa kakarampot na liwanag ng buwan ang isang maliit na bulto. Si Maya, ang batang ulila na madalas niyang nakikita sa paligid ng karinderya. Nanginginig ang bata, nakasiksik sa dingding habang ang isang lalaking lasing, ang tiyuhin ng may-ari ng kainan, ay nakadungaw sa kanya na may masamang balak. Dumaan sa isipan ni Kim ang lahat ng masasakit na salitang ipukol sa kanya ni Doña Carmen. Baog, walang silbi, hindi marunong mag-alaga. Ngunit sa sandaling iyon, habang nakikita niya ang takot sa mga mata ng walang laban na bata, isang natutulog na lakas ang biglang nagising sa kanyang sistema. Hindi siya baog. Siya ay isang babaeng handang pumatay para protektahan ang isang inosente. Nang akmang hahawakan ng lalaki ang buhok ni Maya, hindi na nagdalawang isip si Kim. Dumampot siya ng isang mabigat na kawaling bakal na nakasabit sa gilid. Buong puwersa niyang ihinampas ang kawali sa braso ng lalaki. Ang tunog ng bakal na tumama sa buto ay umaling-awngaw sa katahimikan ng gabi. Napadaing ang lalaki sa sakit at umatras, hawak ang kanyang namamagang braso habang nanlilisik ang mga mata kay Kim. Bumaling ang galit ng lasing kay Kim. Akmang susugurin niya ito ng suntok at napapikit na lamang si Kim bilang paghahanda sa sakit. Subalit, hindi dumapo ang kamao sa kanyang mukha. Sa halip, naramdaman niya ang hangin na dulot ng mabilis na paghinto ng kilos ng lalaki. Pagdilat niya, nakita niya si Arvin. Mahigpit na nakakuyom ang kamay ng estranghero sa pulso ng lasing na parabang isang bakal na pang-ipit na hindi kayang tibagin. Ang tindig ni Arvin ay kalmado, ngunit nakakatakot. Walang sigaw, walang dahas. Tanging ang kanyang presensya ay sapat na upang magpalamig sa init ng ulo ng sinumang nanggugulo. Binitawan niya ang kamay ng lalaki ng marahas at tinuro ang pintuan gamit ang kanyang tingin. Tila natauhan ng lasing at sa takot sa awtoridad na bumabalot kay Arvin, mabilis itong tumakbo palabas. Iniwan ang kanyang tsinelas sa pagmamadali. Nang mawala ang panganib, agad na lumuhod si Kim upang yakapin si Maya. Nanginginig pa rin ang bata, ngunit humupa na ang pag-iyak nito nang maramdaman ang init ng yakap ni Kim. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Kim ang tibok ng puso ng isang ina, isang damdaming matagal nang ipinagkait sa kanya ng tadhana at ng malulupit na salita ng kanyang biyenan. Hindi nagbitaw ng anumang salita si Arvin. Sa halip, iginiya niya ang dalawa patungo sa isang maliit na klinika sa kabilang kanto. Ang ilaw sa loob ay maputla at amoy gamot, ngunit para kay Kim, ito ang pinakaligtas na lugar sa mundo ng gabing iyon. Habang ginagamot ng nurse ang mga galos ni Maya, lumabas sandali si Arvin at bumalik na may dalang dalawang baso ng mainit na gatas. Tahimik niyang iniabot ang isa kay Kim at ang isa ay para sa bata. Napaso ng kaunti ang mga daliri ni Kim sa init ng baso, ngunit ang init na yon ay tumagos hanggang sa kanyang nanlalamig na kalamnan. Nakatulog si Maya sa kandungan ni Kim habang nakaupo sila sa mahabang bangko ng waiting area. Hinaplos ni Kim ang buhok ng bata. Inaalis ang mga gusot na dulot ng takot. Pinagmasdan siya ni Arvin mula sa kabilang upuan. Ang titig ng lalaki ay hindi mapanghusga, kundi puno ng isang malalim na kuryosidad na tila pilit binabasa ang kwento sa likod ng mga mata ni Kim. "Anong pangalan mo?" Ang basag na tanong ni Arvin sa katahimikan. Natigilan si Kim. Ang pangalang Kimaira Vergara ay tila pag-aari na ng isang patay na babae. Isang babaeng mahina, niloko at tinapon. Ayaw na niyang balikan ang babaeng yon. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan tinatakpan ng hamog ang liwanag ng mga poste. "Maria," ang mahina niyang sagot. Isang pangalang karaniwan, isang pangalang madaling magtago sa karamihan, isang pangalang walang bahid ng marangyang nakaraan. Tumangulang si Arvin, tinatanggap ang sagot kahit halatang alam niyang may itinatago ito. Napansin niyang nanginginig si Kim sa lamig. Ang suot nitong manipis na uniforme ng karinderya
ay basa pa ng tubig mula sa paghuhugas ng pinggan at ang manipis na cardigan na suot nito kanina ay ipinalupot na niya sa natutulog na si Maya. Walang salitang hubad ni Arvin ang kanyang suot na leather jacket. Sa isang galaw na puno ng pag-iingat, ipinatong niya ito sa mga balikat ni Kim. Ang bigat ng jacket ay tila isang proteksyon. Ang amoy ng katad at ang natitirang init ng katawan ni Arvin ay bumalot kay Kim. Nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng seguridad na hindi niya naramdaman sa piling ni Brian kahit kailan. Tumingala siya upang magpasalamat, ngunit nakaiwas na ng tingin si Arvin. Tila nahihiya sa sariling kabutihan. Sa gitna ng katahimikan, biglang gumalaw si Maya sa kanyang pagtulog. Nagsalita ito ng pabulong, puno ng takot ang boses sa gitna ng masamang panaginip. "Huwag po." Yung sapatos, yung pangit na lalaking may itim na sapatos sa lagarian. "Huwag niyo po kaming paalisin." Kumunot ang noo ni Kim. Lagarian? Ang pamilya niya ay nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng troso sa Dumaguete. Bakit ang bangungot ng batang ito ay tungkol sa isang lagarian? Bago pa man siya makapagtanong, ang atensyon niya ay naagaw ng telebisyon na nakasabit sa dingding ng klinika. Biglang nag-flash report ang balita. Ang mukha ni Brian Rex Alvarado, na ngayoy mas makinis at puno ng kayabangan, ay pumuno sa screen. May suot itong mamahaling barong habang kinakapanayam ng mga reporter sa harap ng mansyon na dating pag-aari ni Kim. Ang headline sa ibaba ay tila isang patalim na sumaksak sa kanyang dibdib. Bagong presidente ng Vergara Group, nagsalita na tungkol sa pagtanan ng asawa. Masakit man aminin, ang sabi ni Brian sa TV na may pekeng lungkot sa mga mata. Pero niloko ako ng asawa ko. Tinangay niya ang malaking halaga ng kumpanya at sumama sa ibang lalaki. Pero bilang respeto sa alaala ng kanyang mga magulang, hindi na ako magsasampa ng kaso. Gusto ko lang mag-move on para sa kumpanya. Naramdaman ni Kim ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang kasinungalingan ay napakalinaw, napakalinis, at napakalupit. Sa sobrang galit, hindi niya namalayang napakahigpit na ng hawak niya sa paper cup ng gatas. Bumigay ang papel sa ilalim ng kanyang mga daliri at ang natitirang mainit na likido ay tumapon sa kanyang kamay, ngunit hindi niya ininda ang paso. Ang sakit sa kanyang balat ay walang-wala, kumpara sa apoy ng puot na nagsisimulang magliyab sa kanyang dibdib. Nakatingin siya kay Brian sa screen at sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang mga luha ay natuyo at napalitan ng isang pangakong hindi binibigkas ng bibig, kundi ng nagdurugong puso. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Vergara sa Dumaguete, tila nagbago ang ihip ng hangin. Ang dating tahanan na puno ng disiplina at dignidad ay napalitan ng isang mapagkunwaring kasiyahan. Nakaupo si Lirice sa dulo ng mahabang mesa. Suot ang isang seda at pulang bestida na pag-aari ni Kim. Ang tela ay yumayakap sa kanyang katawan, isang simbolo ng kanyang ganap na pag-angkin sa buhay na hindi kanya. Sa kanyang tabi ay abala si Doña Carmen sa paghihimay ng prutas. Tila isang alipin na naglilingkod sa bagong reyna ng tahanan dahil lamang sa batang dinadala nito sa sinapupunan. "Kumain ka pa, Hija. Kailangan malusog ang apo ko." Ang malambing na wika ni Doña Carmen habang inilalapag ang pinggan. Ngumiti si Liris, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang saya. Sa halip, isang ngisi ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang mga katulong na nakayuko sa takot. Pakiramdam niya ay nasa kanya na ang mundo. Subalit ang katahimikan ng kanyang paghahari ay binasag ng pag-ilaw at pagyanig ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Dinampot niya ito at binasa ang isang mensahe mula sa numero na hindi nakarehistro. "Baka gusto mong malaman ni Brian kung sino talaga ang ama ng dinadala mo. Maghanda ka ng pera." Nanigas ang katawan ni Lirice. Ang kulay sa kanyang muka ay tila hinigop ng takot. Mabilis niyang itinago ang telepono sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis dulot ng kaba.
Nagdahilan siya na sumasama ang kanyang pakiramdam upang makatakbo pabalik sa kwarto, dala ang lihim na maaaring magwasak sa kanyang bagong paraiso. Samantala, sa opisina ng kumpanya, nakaupo si Brian Rex sa swivel chair na dating inuupuan ng ama ni Kim. Nakataas ang kanyang mga paa sa mesa habang nilalagdaan ang mga tseke. Walang habas niyang inililipat ang pondo mula sa Emergency Trust Fund ng kumpanya patungo sa kanyang mga pansariling proyekto. Sa kanyang isipan, siya na ang hari. Ang mga babala ng accountant ay tila hangin lamang na dumadaan sa kanyang tainga. Ang mahalaga sa kanya ay ang kapangyarihan na hawak ng kanyang pirma, bulag sa katotohanang unti-unti niyang hinuhukay ang sariling libingan ng kumpanya. Sa likod bahay ng mansyon, malapit sa tapunan ng basura, isang matandang katulong ang lumuhod sa damuhan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupulot ang isang malaking frame na itinapon ni Liris kaninang umaga. Ito ang wedding portrait ng mga magulang ni Kim. Basag na ang salamin at may putik na ang gilid, ngunit maingat itong pinunasan ng matanda. Gamit ang laylayan ng kanyang damit, tumulo ang kanyang luha sa ibabaw ng litrato, isang tahimik na pagdadalamhati sa pagkawala ng tunay na mga may-ari ng tahanan. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang banig, isang maliit na paglaban sa kasamaan ng mga bagong Panginoon. Malayong malayo sa karangyaan at baho ng politika sa Dumaguete, ang gabi sa Baguio ay balot ng makapal na hamog at katahimikan. Sa loob ng isang maliit at inuupahang kwarto na may dingding na gawa sa manipis na plywood, humahalimuyak ang amoy ng luya at manok. Nakaupo si Kim sa sahig habang hinihipan ng mainit na lugaw sa isang mangkok. Sa kanyang tabi ay si Maya, ang batang iniligtas niya, na ngayon nakatingin sa kanya na parang siya ang pinakamagandang bagay sa mundo. "Inay, masarap po," ang mahinang sabi ni Maya habang sumusubo. Ang salitang inay ay tila musika na tumunaw sa yelo na bumabalot sa puso ni Kim. Wala siyang suot na alahas at ang damit niya ay luma. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niyang mas mayaman siya kaysa noong nasa mansyon siya. Ang init ng lugaw at ang tiwala ng isang bata ay sapat na upang bigyan siya ng dahilan para bumangon araw-araw. Hinaplos niya ang buhok ni Maya at ngumiti. Isang ngiti na may halong lungkot, ngunit puno ng pag-asa. Sa labas ng apartment, sa ilalim ng isang poste ng ilaw na kumukurap-kurap, nakatayo si Arvin. Ang usok ng kanyang sigarilyo ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang makapal na brown envelope. Alam niya ang totoo. Alam niya kung sino si Maria. Ang bawat pahina sa loob ng envelope ay naglalaman ng kwento ng isang babaeng inapi at tinanggalan ng karapatan. Tumingala siya sa bintana ng kwarto ni Kim at sa kanyang mga mata ay mababanaag ang isang pangako ng proteksyon na hindi kailangan ng salita. Hindi siya aalis hanggat hindi sila ligtas. Ang payapang gabi ay biglang binasag ng sunod-sunod at desperadong katok sa pintuan ni Kim. Ang bawat kalabog ay tila puno ng takot at pagmamadali. Nagkatinginan sina Kim at Maya. Mabilis na itinago ni Kim si Maya sa likod ng maliit na kabinet bago dahan-dahang lumapit sa pinto. Humugot siya ng malalim na hininga at pinihit ang siradura. Nang bumukas ang pinto, bumagsak sa paanan ni Kim ang isang bulto ng tao na basang-basa sa ulan at putik. Ang matandang babae ay may mga pasa sa braso at gulo-gulo ang puting buhok. Nang iangat nito ang muka, napasinghap si Kim at napahawak sa kanyang bibig upang pigilan ang sigaw. Si Nanay Rosa. Ang kanyang yaya na pipi at bingi, ang tanging saksi sa kanyang pagkabata, at ang taong akala niya ay iniwan na rin siya. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Kim. Ang mga mata nito ay puno ng takot at isang nakakagimbal na katotohanan na nais isawalat.
Mabilis na hinila ni Kim ang basang-basang katawan ni Nanay Rosa papasok sa kanyang maliit na apartment upang takasan ng lamig ng bagyo sa labas. Agad niyang ikinandado ang pinto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot na baka may sumunod na mga tauhan ni Brian. Sa ilalim ng maputlang ilaw ng bumbilya, tumambad kay Kim ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang dating yaya. Ang puting buhok nito ay gulo-gulo at puno ng putik, habang ang manipis na balat sa braso at binti ay tadtad ng mga pasa at latay ng latigo. Napahagulgol si Kim nang makita ang ebidensya ng kalupitan ni Doña Carmen sa isang matandang walang kakayahang magsalita o makarinig. Kumuha siya ng tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang nanginginig na katawan ng matanda, habang ang bawat haplos ay may kasamang paghingi ng tawad sa kanyang isipan. Ngunit hindi humupa ang pag-iyak ni Nanay Rosa. Sa halip, hinawakan nito ng mahigpit ang mga kamay ni Kim at tinitigan siya ng diretso sa mata, gamit ang kumpas ng mga kamay na tanging silang dalawa lamang ang nagkakaintindihan. Mula pa noong bata si Kim, nagsimulang magkwento ang matanda. Ang kanyang mga senyas ay mabilis at puno ng takot. Iminuwestra niya ang isang sasakyan, pagkatapos ay ang paggapang sa ilalim nito at ang paggupit ng isang linya. Nanlaki ang mga mata ni Kim habang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan ang karumaldumal na katotohanan. Hindi aksidente ang pagkawala ng preno ng sasakyan ng kanyang mga magulang. Ito ay sinadya. Ito ay pinagplanuhan. Sa gitna ng kanyang panginginig, yumuko si Nanay Rosa at sinimulang tanggaling ang kanyang sira-sirang sapatos. Mula sa ilalim ng maruming suwelas, inilabas niya ang isang maliit na bagay na nakabalot sa plastik, isang kalawanging susi at isang piraso ng papel na naninilaw na sa tagal. Iniabot niya ito kay Kim na parabang ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Bago pa man mabuksan ni Kim ang papel, ang biglaang pagbukas ng pinto ng apartment ay nagpatigil sa ikot ng kanyang mundo. Pumasok si Arvin, basa mula sa ulan. Ang kanyang tindig ay puno ng pag-aalala. At alerto, agad na itinago ni Kim si Nanay Rosa sa kanyang likuran. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at depensa. "Huwag kang lalapit," ang mariing babala ni Kim. Handang lumaban, kahit alam niyang wala siyang laban sa lakas ng isang pulis. Dahan-dahang itinaas ni Arvin ang kanyang mga kamay bilang tanda ng kapayapaan. Inilapag niya sa mesa ang isang makapal na brown envelope na kanina pa niya hawak. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng sinseridad na tumago sa pader na itinatayo ni Kim. "Alam ko kung sino ka, Kimaira Vergara. Alam ko ang lahat ng ginawa nila sa'yo. At nandito ako para tulungan kang makuha ang hustisya." Natigilan si Kim sa pagbanggit ng kanyang tunay na pangalan. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa at binuksan ang papel na ibinigay ni Nanay Rosa. Ito ay isang sulat kamay ng kanyang ama. Sa bawat linyang binabasa niya, ang kanyang puso ay nadudurog at muling nabubuo. Nakasaad sa sulat na matagal na palang may hinala ang kanyang mga magulang sa ambisyon ni Brian. Bilang proteksyon, inilipat nila ang malaking bahagi ng kanilang likidong yaman sa isang secret trust fund sa Switzerland na tanging ang susing hawak ni Kim at ang kanyang biometric signature ang makakapagbukas. Ang pera ay nakalaan para sa kanyang kaligtasan sakaling may mangyaring masama sa kanila. Bumigay ang mga tuhod ni Kim at napaupo siya sa sahig. Ang bigat ng katotohanan ay dumagan sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga magulang ay pinatay dahil sa pera at hanggang sa huling hininga, siya pa rin ang iniisip ng mga ito. Ang luhang pumatak sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng isang biktima, kundi luha ng isang anak na nagising sa katotohanan. Hindi siya pinatahan ni Arvin. Sa halip, dahan-dahan itong umupo sa sahig sa tabi niya. Hindi masyadong malapit para hindi siya masakal, ngunit sapat lamang para maramdaman niya ang init ng presensya nito. Nang hindi na makayanan ni Kim ang bigat ng kanyang nararamdaman,
kusa na siyang napasandal sa balikat ng lalaki. Hinayaan ni Arvin na basain ng luha ni Kim ang kanyang damit. Ang kanyang matibay na bisig ay nagsilbing pader na sumalo sa pagguho ng mundo ni Kim. Sa katahimikan ng maliit na kwartong yon, sa piling ng isang lalaking handang makinig sa kanyang mga hikbi, naramdaman ni Kim na hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Lumipas ang ilang sandali bago humupa ang bagyo sa loob ng dibdib ni Kim. Dahan-dahan siyang umalis sa pagkakasandal kay Arvin at pinunasan ang kanyang mga luha. Nang iangat niya ang kanyang mukha, wala na ang bakas ng takot o pagdadalamhati. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng awa sa sarili, ngayon ay nagliliyab na sa isang malamig na puot. Tinitigan niya si Arvin at ang kanyang tinig ay naging kasing lamig ng hangin sa Baguio. Gusto kong bawiin ang lahat, Arvin. Hindi lang ang pera, kundi pati ang dangal na ninakaw nila. Gusto kong makita silang gumapang sa putik at magmakaawa, tulad ng ginawa nila sa akin. Sa loob ng isang pribado at tahimik na opisina sa Baguio, ang tanging gumagalaw ay ang dulo ng mamahaling ballpen na hawak ni Kim. Mariin ang bawat guhit ng tinta sa puting papel. Tila ba ang kanyang pirma ay hindi lamang basta pangalan, kundi isang sumpa ng paghihiganti. Sa kanyang harapan, nakalatag ang mga dokumentong nagpapatunay na nabuksan na ang Vergara Secret Trust Fund. Ang yaman na itinago ng kanyang mga magulang para sa kanyang kaligtasan ay ngayoy magsisilbing espada na wawasak sa mga pumatay sa kanila. Nasa likuran niya si Arvin, nakatayo malapit sa bintana, tahimik na nagbabantay habang ang kanyang anino ay tila balabal ng proteksyon para sa dalaga. Nang ibaba ni Kim ang panulat, napatingin siya sa abogado at tumango. Sa sandaling iyon, hindi na siya si Maria na tagahugas ng pinggan. Siya na muli si Kimaira Vergara at handa na siyang maningil. Samantala, sa kumpanya ng mga Vergara sa Dumaguete, ang dating payapang opisina ay ngayoy balot ng tensyon at takot. Namumula ang mukha ni Brian Drex habang nakikipagsigawan sa telepono. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay halos pumutok sa galit dahil sa sunod-sunod na pagkakansela ng mga suppliers. Isa-isang binabawi ng mga malalaking kliyente ang kanilang kontrata at ang dahilan ay laging pareho. May isang mas malaking puwersa ang nag-alok sa kanila ng mas magandang presyo kapalit ng pagputol ng ugnayan sa mga Alvarado. Ibinagsak ni Brian ang telepono sa kanyang mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi sa lamig, kundi sa desperasyon. Ang kaban ng kumpanya ay unti-unti nang nauubos dahil sa kanyang luho at sa mga proyekto niyang walang patutunguhan. Kailangan niya ng pera at kailangan niya ito agad. Bumalik ang eksena sa malamig na hangin ng Baguio. Dinala ni Arvin si Kim sa isang eksklusibong butik upang maghanda para sa kanyang pagbabalik. Hindi ito simpleng pamimili lamang. Ito ay pagbibihis ng isang mandirigma. Sinukat ni Kim ang isang bestidang kulay dugo, isang malalim na pula na yumayakap sa bawat kurba ng kanyang katawan at nagpapatingkad sa kanyang maputi at makinis na balat. Nang humarap siya sa salamin, halos hindi niya makilala ang babaeng nakatingin pabalik. Wala na ang maamong asawa na laging nakayuko. Ang nakikita niya ay isang babaeng may apoy sa mga mata. Lumapit si Arvin mula sa kanyang likuran, bitbit ang isang kwintas na may palawit na diamante. Dahan-dahan niyang hinawi ang buhok ni Kim upang ilantad ang maputi nitong batok. Naramdaman ni Kim ang init ng hininga ng binata sa kanyang balat na nagdulot ng kakaibang kuryente na dumaloy mula sa kanyang leeg hanggang sa kanyang mga daliri. Ang magaspang ngunit mainit na mga daliri ni Arvin ay dumampi sa kanyang balat habang ikinakabit ang lock ng kwintas. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto. Nakita ni Kim sa refleksyon sa salamin ang mga mata ni Arvin na nakatitig sa kanya, hindi bilang isang biktima na kailangang iligtas, kundi bilang isang babaeng hinahangaan at iginagalang. Handa ka na, ang bulong ni Arvin, ang kanyang boses
ay mababa at puno ng sinseridad. Hindi ka lang maganda, Kim. Mapanganib ka. Napayuko si Kim. Tinatago ang pamumula ng kanyang pisngi. Ang tibok ng kanyang puso ay mabilis at malakas. Isang patunay na sa kabila ng kanyang misyon, nananatili siyang babae na marunong makaramdam. Sa mansyon ng mga Vergara, nagsisimula ng lumitaw ang mga bitak sa pamilya Alvarado. Sa hapagkainan, ang dating matatamis na usapan ay napalitan ng sumbatan. Hinagis ni Doña Carmen ang mga bill ng kuryente at credit card sa harap ni Lirice. Galit na galit ang matanda dahil tinanggihan ang kanyang card sa isang jewelry shop kanina. Sinisi niya si Lirice sa pagiging magastos at walang silbi. Tinatawag itong palamunin habang hinihintay ang paglabas ng bata. Umiyak si Lirice, yakap ang kanyang tiyan at sumagot na ang anak niya ang magiging tagapagmana kaya dapat siyang tratuhing reyna. Ang kasakiman na dating nagbuklod sa kanila ay siya ring lason na unti-unting pumapatay sa kanilang ugnayan. Sa opisina ng bagong tatag na KV Investment Group sa Baguio, nakaupo si Kim sa kanyang swivel chair habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang kanyang silid ay puno ng mga dokumento ng pagkakautang ng kumpanya ni Brian na binili niya gamit ang pondo ng kanyang mga magulang. Siya na ngayon ang may hawak sa leeg ng kanyang asawa. Sa gitna ng katahimikan ng opisina, biglang umilaw ang kanyang telepono na nakapatong sa mesa. Ang vibration nito ay lumikha ng isang mababang ugong na bumasag sa katahimikan. Nakarehistro sa screen ang pangalang Vergara Group. Ito na ang tawag na hinihintay niya. Ang tawag ng isang desperadong daga na pumasok sa bitag. Hindi agad sinagot ni Kim ang tawag. Pinanood niya lang itong umilaw, ninanamnam ang bawat segundong lumilipas na alam niyang puno ng pawis at kaba si Brian sa kabilang linya. Dahan-dahan niyang inabot ang telepono. Ang kanyang mga daliri ay kalmado at matatag. Ang kanyang mga labi ay gumuhit ng isang ngiting puno ng pait at tagumpay. Ang reyna ay nagbalik na at ang paglilitis ay magsisimula na ngayon. Sa loob ng opisina ng Vergara Group, ang dating malamig na hangin ng aircon ay tila napalitan ng nakakasakal na init ng impyerno. Nanginginig ang buong katawan ni Briandrex habang nakatitig sa pulang papel na idinikit ng kinatawan ng bangko sa pintuan ng kanilang bodega. Ang bawat letra sa dokumento ng foreclosure ay tila tumatawa sa kanyang pagkabigo. Sa sobrang tindi ng galit na kumukulo sa kanyang dibdib, hinampas niya ang kanyang mesa ng buong lakas. Ang mga mamahaling palamuti at kwadradong salamin ay yumanig at muntik ng mahulog. Ngunit ang ingay ng kanilang pagkatulig ay hindi sapat upang takpan ang sigaw ng kanyang desperasyon. Wala na silang pera. Ang mga supplier ay nag-aalsa at ang kuryente ng pabrika ay anumang oras ay mapuputol na. Parang isang mabangis na hayop na nakulong sa jawla, pabalik-balik si Brian sa paglakad. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kawalan habang pilit na naghahanap ng sisisihin maliban sa kanyang sarili. Sa kabilang banda ng mansyon, sa loob ng kwartong puno ng mga nakaw na karangyaan, iba naman ang uri ng takot na bumabalot kay Liris. Nakatanggap siya muli ng mensahe mula sa lalaking nagbabanta sa kanyang sikreto. Kung hindi siya magbibigay ng pera ngayong gabi, malalaman ni Brian at ni Doña Carmen na ang batang dinadala niya ay hindi dugo ng mga Alvarado. Ang takot na mawala sa kanya ang lahat ay nagtulak sa kanya sa isang masamang balak. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ng kanyang tiyahin habang abala ito sa pakikipag-usap sa telepono sa hardin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang jewelry box ni Doña Carmen. Kinuha niya ang isang kwintas na brilyante at ilang gintong pulseras. Ang kinang ng mga ito ay tila naging madilim sa ilalim ng kanyang kasalanan. Mabilis niyang isinilid ang mga ito sa kanyang bulsa. Hindi alam na sa siwang ng nakabukas na bintana, may isang pares ng mata at lente ng kamera ang tahimik na nakasaksi
at nag-record ng kanyang pagnanakaw. Kinahapunan, sa isang pribadong silid ng isang coffee shop sa Baguio, nakaharap ni Brian ang abogado ng KV Investment Group. Ang abogado ay kalmado, profesional, at may bitbit na kasunduan na tila anghel na hulog ng langit para sa gumuguho niyang kumpanya. Inalok siya ng malaking halaga, sapat upang bayaran ang lahat ng utang at sagipin ang kanyang pangalan. Ngunit ang kapalit ay mabigat. Kailangan niyang isanla ang buong mansyon ng mga Alvarado at ang lahat ng natitirang shares niya sa kumpanya. Ito lang ang paraan, Mr. Alvarado, ang malamig na sabi ng abogado habang inilalapag ang kontrata. Pirma mo na lang ang kulang. Umuwi si Brian sa Dumaguete na dala ang kasunduan. Ang hangin sa mansyon ay naging mabigat nang ipatawag niya ang kanyang ina sa sala. Nang ipaliwanag niya ang kailangang gawin, nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen. Ang mansyon na yon ang kanyang trodeo, ang simbolo ng kanyang pag-akyat sa lipunan, at ang kaisa-isang bagay na hindi niya kayang isuko. Hindi! Hindi ako pipirma! Ang tanggi ni Doña Carmen, yakap ang sarili, na parang batang inaagawan ng laruan. Ito na lang ang meron ako, Brian. Huwag mong galawin ang bahay ko. Sa unang pagkakataon, ang maskara ng pagiging masunuring anak ay nahubad mula sa mukha ni Brian. Ang stress at kasakiman ay sumabog. Hinawakan niya sa balikat ang kanyang ina at niyugyug ito ng marahas. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, puno ng puot at kawalan ng galang. Pirmahan mo to, ma. Kapag hindi mo pinirmahan yan, pare-pareho tayong pupulutin sa kangkungan. Wala akong pakialam sa sentimiento mo. Kailangan ko ng pera. Natigilan si Doña Carmen. Ang luhang tumulos sa kanyang pisngi ay hindi dahil sa takot na mawalan ng bahay, kundi sa sakit ng pagtataksil ng sarili niyang anak. Ang halimaw na pinalaki niya ay ngayoy handa siyang lamuniin ng buhay para sa salapi. Sa huli, nanginginig ang kanyang kamay na pumirma sa dokumento, habang ang bawat guhit ng tinta ay tila paghiwa sa kanyang puso. Nang makuha ni Brian ang papel, iniwan niya ang kanyang ina na nakalugmok sa sofa. Lumapit si Doña Carmen sa pader ng mansyon, hinaplos ang mamahaling wallpaper nito at humagulgol ng tahimik na pagtatanto na ang lahat ng kanyang kasamaan kay Kim noon ay bumabalik na sa kanya ngayon. Samamantala, sa payapang gabi sa Baguio, nakatayo si Kim sa balkonahe ng kanyang tinutuluyan. Ang hangin ay malamig at amoy pino, kabaligtaran ng mainit at magulong mundo na kanyang iniwan. Nakita niya ang mensahe mula sa kanyang abogado na nakuha na ang pirma. Napangiti siya ng mapait. Ang bitag ay sumara na. Naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Lumabas si Arvin na may dalang dalawang tasa ng mainit na tsa. Ang usok mula sa tasa ay sumayaw sa hangin bago naglaho. Tahimik na tumayo si Arvin sa tabi niya, hindi nagsasalita. Ngunit ang kanyang presensya ay sapat na. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang malaking palad sa ibabaw ng nanginginig na kamay ni Kim na nakapatong sa barandilya. Ang init ng kanyang balat ay tumagos sa lamig na nararamdaman ng dalaga. Handa ka na ba para bukas? Ang malambing na tanong ni Arvin. Ang kanyang boses ay tila isang balabal na yumayakap sa pagod na diwa ni Kim. Huminga ng malalim si Kim at tumango. Ipinaling niya ang kanyang ulo at isinandal ito sa matibay na balikat ni Arvin. Sa sandaling iyon, hindi siya ang CEO na maghihiganti, kundi isang babaeng pagod na at nakahanap ng sandalan. Handa na ako, ang bulong niya. Dahil nasa tabi kita. Sa Dumaguete, ang huling selyo ay idiniin ni Brian sa kontrata. Ang tunog ng stamp pad na tumama sa papel ay tuyo at pinal. Tiningnan niya ang abogado nang may halong kayabangan at kaba. Gusto kong makita ang boss niyo bukas, ang utos ni Brian. Gusto kong pasalamatan ang taong nagligtas sa akin. Hindi niya alam, ang taong tinatawag niyang tagapagligtas ay siya ring taong wawasak sa kanya.
Ang entablado ay handa na para sa pagbabalik ng Reyna. Ang hangin sa loob ng malawak na conference room ng Vergara Group ay tila naging yelo sa sobrang lamig. Ngunit hindi ito dahil sa aircon. Ito ay dahil sa bigat ng tensyon na bumabalot sa bawat sulok ng silid. Nakaupo sa isang gilid ng mahabang mesa si Doña Carmen, suot ang kanyang pinakamamahaling alahas upang pagtakpan ang katotohanang isinanla na niya ang kanyang mansyon. Sa tabi niya ay si Lirice na pilit inaayos ang kanyang buhok habang panay ang tingin sa kanyang relo. Ang kaba ay mababanaag sa kanyang nanginginig na mga daliri. Si Brian Rex naman ay hindi mapakali. Pabalik-balik ang tingin sa pintuan, naghihintay sa tinatawag nilang tagapagligtas na mag-ahon sa kanila sa pagkalubog. Siguraduhin mong mayaman ang investor na ito, Brian, ang matapobring paalala ni Doña Carmen habang sumisimsim ng tubig. Ayokong makipag-usap sa kung sino-sino lang. Tandaan mo, Alvarado tayo. Hindi nakasagot si Brian. Ang kanyang lalamunan ay tuyo at ang kanyang tiyan ay kumukulo sa halo-halong takot at pag-asa. Ito na ang huling barahan nila. Kung hindi ito pipirma, tapos na ang lahat. Biglang nabasag ang katahimikan ng silid, hindi dahil sa isang pagsabog, kundi dahil sa isang ritmo. Ang tunog ng matutulis na takong na humahalik sa marmol na sahig sa labas ng pasilyo ay papalapit ng papalapit. Ito ay isang lakad na puno ng kumpiyansa, mabagal ngunit sigurado. Tila ba ang bawat hakbang ay nagmamay-ari ng lupang tinatapakan nito. Dahan-dahang bumukas ang mabibigat na pinto ng mahogany. Napasinghap ang lahat ng nasa loob. Ang unang pumasok ay hindi isang matandang negosyante na inaasahan nila. Isang babaeng nakasuot ng bestidang kasing pula ng sariwang dugo at kasing dilim ng alak ang tumambad sa kanilang paningin. Ang tela ay yumayakap sa kanyang hubog, nagpapakita ng isang kagandahang matagal nilang inakalang nabaon na sa limot. Ang kanyang buhok ay nakadapo ng maayos sa kanyang balikat at ang kanyang mukha ay walang bahid ng emosyon maliban sa isang malamig at nakakamatay na tingin. Sa kanyang likuran ay nakatayo si Arvin, suot ang isang itim na suit na lalong nagpatikas sa kanyang tindig, tila isang anino na handang lumamon sa sinumang magtatangkang manakit sa Reyna. Kasunod nila ang isang hukbo ng mga abogado na may bitbit na makakapal na dokumento. Bumagsak ang baso ng tubig na hawak ni Doña Carmen. Ang tubig ay kumalat sa makintab na mesa at ang mga piraso ng basag na kristal ay tumalsik sa sahig. Ngunit walang sino man ang pumansin dito. Nakapako ang kanilang mga mata sa babaeng nasa pintuan. "Kakim?" Ang nauutal na sambit ni Brian. Ang kanyang mukha ay namutla, tila nakakita ng multo. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? "Guard, palabasin niyo siya. This is a private meeting." Ngunit walang gwardiyang gumalaw. Sa halip, ang abogado ng KV Investment Group ay humakbang paharap at inilapag ang isang makapal na folder sa gitna ng mesa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Mr. Alvarado, ipinapakilala ko sa inyo ang CEO ng KV Investment, ang may-ari ng Vergara Secret Trust at ang pinakamalaking creditor ninyo sa kasalukuyan, si Mrs. Kimaira Vergara. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa mga Alvarado. Dahan-dahang naglakad si Kim patungo sa kabisera ng mesa, ang upuan na dating pag-aari ng kanyang ama, at inagaw ni Brian. Hinila ni Arvin ang upuan para sa kanya at naupo siya ng may dignidad na hindi kailanman naipakita ni Lirice kahit anong suot pa nito. Tiningnan ni Kim si Doña Carmen ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay tumagos sa kaluluwa ng matanda. "Magandang umaga, Ma. Kamusta ang pamamahay na ipinambayad niyo sa akin?" Ang tanong ni Kim. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng lason. "Nabalitaan kong napirmahan na ang foreclosure. Huwag kayong mag-alala. Marami akong plano para sa bahay na yon. Siguro
ay gagawin ko itong bahay ampunan para sa mga batang inabandona o di kaya ay gigibain ko na lang para mawala ang baho ng mga taong tumira doon. Walang hiya ka! Sigaw ni Brian. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Akin ang kumpanyang ito. Ako ang asawa mo. Padabog na hinampas ni Brian ang kanyang palad sa ibabaw ng mesa. Sa tapat mismo ni Kim, ang lakas ng impact ay nagpayanig sa mga tasa ng kape. Hindi kumurap si Kim. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang puting panyo mula sa kanyang bag. Sa harap ng lahat, marahan niyang pinunasan ang parte ng mesa kung saan lumapat ang kamay ni Brian. Tila ba may dumikit na nakakadiring dumi o mikrobyo dito. Pagkatapos ay binitawan niya ang panyo at hinayaan itong mahulog sa sahig. Tinatrato ito bilang basura dahil lamang nadikit ito sa kanyang asawa. Dati kang asawa, Brian, ang malamig na pagtatama ni Kim. Ngayon, isa ka na lang empleyado na lumustay ng pondo ng kumpanya ko. Nawala sa sarili si Brian. Sa sobrang galit, akmang susugurin niya si Kim upang saktan ito. Itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin ang babaeng tumapak sa kanyang ego. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang maruming palad sa mukha ni Kim, isang bakal na kamay ang pumigil sa kanyang pulso. Mabilis pa sa kidlat ang naging galaw ni Arvin. Pinihit niya ang braso ni Brian patalikod at idiniin ang mukha nito sa mesa. Ang pisngi ni Brian ay nayupi sa matigas na kahoy habang si Arvin ay nanatiling kalmado ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Subukan mong dampian kahit dulo ng daliri mo ang boss ko, ang bulong ni Arvin na narinig ng buong silid. At sisiguraduhin kong sa ospital ka didiretso bago sa kulungan. Binitawan ni Arvin si Brian ng marahas at napaupo ang lalaki sa sahig, humihingal at gulo-gulo ang damit. Si Liris ay napahawak sa kanyang tiyan, namumutla at tila mahihimatay sa takot. Si Doña Carmen ay nakatulala, hindi makapaniwala na ang babaeng tinawag niyang baog at walang silbi ay siya ngayong may hawak ng kanilang leeg. Tumayo si Kim at tiningnan sila isa-isa. Wala na ang Kim na umiiyak. Wala na ang Kim na nagmamakaawa. Tapos na tayo sa usapang pera, ang sabi ni Kim habang dinudukot ang isang maliit na bagay mula sa kanyang clutch bag. Ngayon, pag-usapan naman natin ang hustisya. Inihagis ni Kim ang isang itim na USB sa gitna ng mesa. Ang maliit na bagay na yon ay tila bumigat ng 1 tonelada nang lumapag ito sa harap ni Brian. Kung akala nyo ay pera lang ang kukunin ko, nagkakamali kayo. Ang huling wika ni Kim habang ang isang nakakatakot na ngiti ay gumuhit sa kanyang mga labi. Panahon na para bayaran nyo ang buhay ni mga magulang ko. Ang katahimikan sa loob ng conference room ay binasag ng garalgal na boses na nagmumula sa malaking screen ng projector. Ang bawat salitang binibitawan ng lalaking nasa video, ang dating mekaniko ng pamilya Vergara, ay tila mga pako na isa-isang ibinabaon sa kabaong ni Brian Rex. Sa video, nanginginig ang mekaniko habang iniaamin sa harap ng kamera na binayaran siya ni Brian upang putulin ang linya ng preno ng sasakyan ng mga magulang ni Kim. Kitang-kita sa mata ng lahat ang takot sa mukha ng saksi habang idinidetalye nito ang oras at lugar ng sabwatan. Namutla si Brian, tila hinigop ng lupa ang kanyang tapang. Ang mga shareholder na kanina ay nagbubulungan ay ngayoy tahimik na nakatingin sa kanya ng may halong pandidiri at takot. Sinubukan niyang tumayo at sumigaw upang pasinungalingan ng video. Ngunit walang lumabas na boses sa kanyang lalamunan. Ang katotohanan ay masyadong malinaw at mabigat upang tanggihan. Sa isang iglap, nawala ang pagiging negosyante ni Arvin. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang tsapa at isang pares ng posas na kumintab sa ilalim ng ilaw ng silid. Ang tunog ng bakal na lumapat sa mga pulso ni Brian ay umalingaw-ngaw bilang hudyat ng katapusan ng kanyang paghahari-harian. Brian Rex Alvarado, ang matigas na wika ni Arvin, inaaresto kita sa kasong double parricide at murder.
Nagpupumiglas si Brian habang hinihila siya ng mga pulis na biglang pumasok sa silid. Sa kanyang desperasyon, lumingon siya kay Liris na nakaupo sa sulok at umiiyak sa takot. Liris, sabihin mo sa kanila, may anak tayo. Hindi nila pwedeng ikulong ang ama ng tagapagmana ng mga Alvarado. Ang sigaw ni Brian, ginagamit ang bata bilang huling alas. Sa sandaling iyon, tumayo si Kim. Ang kanyang muka ay walang mababanaag na awa. Tiningnan niya si Brian nang may halong pagkutya bago siya sumenyas sa mga pulis sa labas. Bumukas muli ang pinto at iniluwa nito ang isang lalaking nakayuko at puno ng pasa. Ang lalaking kalaguyo ni Lirise at ang blackmailer na nambibiktima sa kanya. Tagapagmana? Ang malamig na tanong ni Kim. Sigurado ka bang sayo ang batang yan, Brian? Iniharap ng mga pulis ang lalaki. Sa takot na madamay sa kaso ng pagpatay, mabilis na umamin ang lalaki. Ibinunyag niya na siya ang tunay na ama ng dinadala ni Liris. At ang lahat ay plano lamang ng magpinsan upang manatili sa yaman ng mga Vergara. Inilabas ni Kim ang resulta ng DNA test at inihagis ito sa mukha ni Brian. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig tulad ng mga piraso ng kanilang nasirang dignidad. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Brian. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit habang nakatingin kay Liris, ang babaeng ipinalit niya kay Kim. Ang babaeng pinili niya dahil kaya daw nitong magbigay ng anak ay niloko siya sa pinakamasakit na paraan. Hayop ka, Liris. Pokpok ka. Ang hayop na ungol ni Brian. Kahit nakaposas, nagawa niyang sumugod kay Liris. Napasigaw ang babae at napaupo sa sahig habang pilit silang pinaghihiwalay ng mga pulis. Ang dating magkakampi sa kasamaan ay ngayon nagpapatayan na sa harap ng publiko. Ito ang pinakamatamis na tanawin para kay Kim, ang makita silang wasaki ng isa't isa. Sa kabilang dulo ng mesa, nasaksihan ni Doña Carmen ang pagguho ng kanyang imperyo. Ang mansyon ay wala na. Ang kanyang anak ay makukulong habang buhay. At ang apo na ipinagmalaki niya sa lahat ng kanyang mga amiga ay dugo ng ibang tao. Ang bigat ng kahihiyan at kawalan ay sumabog sa kanyang dibdib. Napahawak siya sa kanyang puso. Ang kanyang bibig ay tumabingi at ang kanyang mga mata ay tumirik. Unti-unting bumagsak ang kanyang katawan sa sahig, nanginginig at bumubula ang bibig. Walang lumapit upang tulungan siya agad. Ang mga tao ay iabala sa pagkuha ng video ng kanilang pagbagsak. Kinaladkad ng mga pulis si Brian palabas ng building. Sa labas, naghihintay ang hukbo ng mga reporter at ang galit na taumbayan na nakarinig sa balita ng pagpatay. Ang mga flash ng kamera ay tila kidlat na sunod-sunod na tumatama sa mukha ni Brian. Ang dating tinitingalang the CEO ay ngayoy binabato ng mga bulok na itlog at kamatis ng mga taong dating yumuyuko sa kanya. Ang baho ng bulok na pagkain ay humalo sa amoy ng kanyang takot. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Brian si Kim na nakatayo sa may pintuan, nakatingin sa kanya mula sa itaas. Tumigil siya sa pagpupumiglas at lumuha. Sa huling pagkakataon, sinubukan niyang gamitin ang kanilang nakaraan. Kim, asawa mo ako. Ang pagmamakaawa ni Brian, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Mahal kita, patawarin mo ako, tulungan mo ako. Tinitigan siya ni Kim. Sa loob ng mahabang panahon, hinangad niyang marinig ang paghingi ng tawad na ito. Pero ngayong nandito na, wala na siyang naramdaman. Ang pag-ibig niya ay matagal nang namatay kasama ng kanyang mga magulang. Ang lalaking minahal ko ay patay na, Brian. Ang mahinang sagot ni Kim. Ang nasa harap ko ay isang kriminal na estranghero. Tumalikod si Kim at naglakad palayo. Hindi na niya nilingon ang paghila kay Brian papasok sa sasakyan ng pulis. Hindi na niya pinansin ang sirena na umalingaw-ngaw sa buong syudad. Tapos na. Ang hustisya ay nakamit na. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo ng kumpanya na ngayo itahimik na muli, naramdaman ni Kim ang biglaang pagbigat ng kanyang katawan.
Ang adrenaline na bumuhay sa kanya sa mga nakaraang buwan ay biglang naglaho. Iniwan siyang pagod na pagod. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Ang mundo ay umikot at nagdilim. Bago pa man tumama ang kanyang katawan, sa malamig na sahig, naramdaman niya ang isang pamilyar at matibay na bisig na sumalo sa kanya. Ang amoy ng pino at leather jacket ay bumalot sa kanyang pandama. Si Arvin, laging nasa likod niya, laging handang sumalo. "Nandito lang ako, Kim. Pahinga ka na." Ang bulong ni Arvin na siyang huling narinig ni Kim bago siya tuluyang lamunin ng dilim at kapayapaan. Ang malawak na mansyon ng mga Vergara sa Dumaguete ay nababalot ng katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang nakakabinging katahimikan ng takot at pang-aapi. Ito ay katahimikan ng isang pahinang isinasara. Nakatayo si Kim sa gitna ng walang laman na sala, ang lugar kung saan siya dating pinalayas at hinya. Wala na ang mga mamahaling muebles na pinag-awayan ni Brian at Lyris. Wala na ang mga painting na saksi sa pananakit ni Doña Carmen. Ang natitira na lamang ay ang mga pader, na ngayon ay tila humihinga ng maluwag kasabay ng paglaya ni Kim. Sa kanyang harapan ay nakalatag ang dokumento ng bentahan. Sa isang kalmadong galaw ng kanyang kamay, nilagdaan ni Kim ang papel. Hindi niya pinili na bawiin ang bahay upang tirhan. Pinili niyang ibenta ito upang gamitin ang pera sa pagpapatayo ng Vergara Scholarship Foundation. Ang lupang naging saksi sa kanyang pagdurusa ay magiging daluyan na ngayon ng pag-asa para sa mga batang nais makapag-aral. Sa pagbitaw niya sa ballpen, naramdaman niya ang pagkalas ng huling kadena na nagtatali sa kanya sa mapait na nakaraan. Hindi paghihiganti ang tunay na tagumpay, kundi ang kakayahang magpatawad sa sarili at piliin ang kapayapaan. Samantala, sa isang maputla at masikip na charity ward ng pampublikong ospital, nakadilat ang mga mata ni Doña Carmen ngunit hindi siya makagalaw. Ang kalahati ng kanyang katawan ay paralisado dulot ng stroke. Ang bibig na dating puno ng matatalim na salita at pang-aalipusta ay ngayoy tikom at walang kakayahang bumigkas kahit isang pantig. Walang bumibisita sa kanya. Ang tanging kasama niya ay ang tunog ng pagtulo ng dextrose at ang mapait na katotohanan na namatay ang kanyang pangarap na dinastiya. Sa kabilang banda, sa likod ng malalamig na rehas ng bilibid, nakaupo si Brian Drex sa isang madilim na sulok. Hawak niya ang isang lumang dyaryo na may balita tungkol sa tagumpay ng KV Investment Group. Ang pagsisisi ay isang anino na hindi siya nilulubayan, lalo na sa tuwing naaalala niya ang init ng pagmamahal ni Kim na kailanman ay hindi na niya muling mararamdaman. Si Lyris naman ay naglalakad sa maputik na eskinita ng isang squatters area. Karga ang isang batang umiiyak sa gutom habang naglalako ng kakanin. Ang kanyang mga kamay na dati sanay sa alahas ay ngayoy magaspang at puno ng kalyo. Isang panghabambuhay na paalala ng kanyang kasakiman. Ngunit malayo sa dilim ng kanilang sinapit, ang araw ay sumisikat nang may kakaibang ningning sa kabundukan ng Baguio. Sa isang maliit na bahay na gawa sa bato at kahoy, humahalimuyak ang amoy ng sariwang tinapay at kape. Sa hardin, abala si Nanay Rosa sa pagdidilig ng mga asul at lilang milleflores o hydrangeas. Bagamat hindi siya nakakapagsalita, ang ngiti sa kanyang mga labi ay sapat na upang ipahayag ang kanyang labis na kaligayahan. Tumatakbo sa paligid ang batang si Maya, na ngayon ay malusog na at puno ng sigla. Ang kanyang mga halakhak ay musika na pumapawi sa lamig ng hangin. Bumukas ang pinto ng bahay at lumabas si Kim. Hindi siya nakasuot ng makapangyarihang pulang bestida, kundi isang simpleng puting damit na yari sa lino. Wala siyang suot na mabibigat na alahas, tanging ang kapayapaan sa kanyang mukha ang kanyang palamuti. Sa dulo ng hardin, naghihintay si Arvin. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng pulis, kundi isang simpleng puting polo at pantalon. Nang magtama ang kanilang mga paningin, tila huminto ang oras. Wala nang kailangang iligtas.
Wala nang kailangang ipaglaban. Ang natitira na lamang ay ang pagmamahal na hinog sa panahon at pinatibay ng mga pagsubok. Naglakad si Kim palapit sa kanya. Dahan-dahang hinawakan ni Arvin ang mga kamay ni Kim. Ang mga kamay na dating puno ng sugat at galos, na ngayoy makinis at handa nang humawak ng bagong kinabukasan. Dati, akala ko, ang halaga ko ay nakabase sa apelyido ng asawa ko o sa yaman ng pamilya ko. Ang bulong ni Kim habang nangingilid ang luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Pero tinuruan mo akong makita na ako ay sapat, kahit walang titulo, kahit walang mansyon. Ngumiti si Arvin at marahang pinunasan ang luha sa pisngi ni Kim gamit ang kanyang hinlalaki. Ikaw ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko, Kimaira, at araw-araw, pipiliin kong maging tahanan mo. Sa ilalim ng matatayog na puno ng pino at sa harap ng simpleng altar na gawa sa kahoy, nagpalitan sila ng sumpaan. Walang maraming bisita, tanging si Nanay Rosa at si Maya ang saksi. Nang idampi ni Arvin ang kanyang labi sa noo ni Kim, bago bumaba sa mga labi nito, naramdaman ni Kim ang paghilom ng huling sugat sa kanyang puso. Ito ay isang halik ng respeto, ng proteksyon, at ng wagas na pag-ibig. Biglang tumakbo si Maya at yumakap sa kanilang mga binti. Mama, Papa, kain na tayo. Ang masayang sigaw ng bata. Lumuhod sina Kim at Arvin upang yakapin si Maya at isali si Nanay Rosa sa kanilang bilog. Sa gitna ng hardin sa Baguio, nabuo ang isang pamilyang hindi pinag-ugnay ng dugo, kundi pinagtagpo ng tadhana at pinagtibay ng paghilom. Ang kwento ni Kimaira ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Nagtapos ito sa pagpili niyang mabuhay ng may dignidad at pagmamahal. Dahil sa huli, ang pinakamatamis na ganti sa mga nanakit sa iyo ay hindi ang makita silang magdusa, kundi ang makita kanilang masaya, buo, at hindi na nila kayang abutin pa.